At hanggang ngayon, at I thank God doon sa work na meron kami ngayon yung privileges na ano tawag dito, na laging araw-araw day off. O, diba? So, sabi ko, Lord, kaya lagi kong umiiyak ako kay Lord kasi bakit? Sabi ko, Lord, pag nagkaroon ako ng license, you could call me up. Sabi ko nga kay pas yung usapan namin, sabi ko basta pag Saturday, hatid sundo ko siya sa church. Kasi yun yung desire ko na I wanted to, it is better, parang masaya ako sa buhay ko to serve. Kaya sabi ko pag nabakante kami, or nagkaroon kami nagkaroon ako ng license, kahit araw-arawin niyo po ako mag-Bible study, wala po akong problema. Ito yung isang desire ko. Kasi alam kong sobrang busy niyo. At alam kong marami pang mga kaluluwa ang kailangan natin abutin. So, siguro, not just the time, but always ang Panginoon ay on time. O at least ngayon, nasa lesson 8 na tayo sa OHB. Yes. Diba? Masaya. At least mai-equip tayo na mai-equip ni Lord. At alam kong one day, pag nag-full blast tayo, o ilan tayo dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam. O, diba? Marami tayo. Akala mo yan, ilang church yan ng OHB ang mahahawak. Akala natin wala, meron tayong gagawin. May gagawin si Lord sa buhay natin. And, ang kaganda nito, when we start to preach the gospel, the household of salvation, the impact of true worship, extend to other. Sino pa bang meron pamilya natin na hindi nakakakilala sa Panginoon? One day. Alam niyo, ilang taon ko pinapipray yung mami ko. Sabi ko nga dati nung elementary days pa ako, kasi yung mami ko na yun yung nag-adapt sa akin. Yung tunay kong nanay, kinuha na ni Lord nauna. So, may purpose ng Panginoon. At baka nagtataka kayo, marami akong tatay, marami akong daddy. Kasi culturally ng Pilipino, yung family culture. So, lahat ng uncle ko, tatay din akong tao, lahat ng tito ko or tita ko, mami yung nanay akong tumawag. Kaya, marami akong kapatid, pero pinsan ko lang po yan lahat ng yan. Pero because that upbringing ng lola ko, na lahat sila ay kailangan kong i-treat as kapatid ko kasi nag-iisa lang po ako. Kaya lahat, that's why I treat everybody as my family. Nadadala ko pa rin hanggang ngayon. Yun yung culture na binigay sa akin. Lalo na nung naging pastor ako. Kasi it's different. Diba? Dito nung pumunta kayo sa Middle East, wala kayong kapatid, wala kayong kakilala, diba? But if there is somebody na you treat them as your brother and your sister, iba yung boss nun sa puso mo. Hindi ka tulad ni Kuya Jones. Nandito na yun, gwapo ng tatay. Di ba? Kala mo lang. Batang-bata pa. Di ba? Kaya ako nagpa-adapt na rin ako. May gwapo rin akong kuya. Di ba? Salamat sa mga ganung mga bagay. Kita mo nyo lang kuya, may atimaw pa ako. Di ba? It's a different feeling. Grabe yung gagawin ng Panginoon. Extend to the whole family. At alam niyo na, yung mami ko, after, bago kami mag-pioneer ng church, ay doon siya nabunagin. Diba? Hindi lang siya nabunagin. Sabi niya, magpapabaptize na ako. Wala siyang kawala doon sa tatay ko. Yung tatay ko na yung kapatid, yung kaklase ni G.S. Ray din, ay araw-araw sila nag-Bible study doon sa church. Kaya wala siyang kawala. Ay, ang prinsipyo na ng mami ko, sabi niya, bakit ako maniniwala sa inyo? Ay siya, doktor, PhD doctor. Pag PhD doctor, talagang, sabi niya, matuturuan mo ako, wala ka namang degree. Ay, alam mo naman yung mga pastor po sa atin, yung mga hindi nakapagtapos, basta naging pastor. Kasi wala naman, ang Panginoon, pinaka-standard ng Panginoon siya. God uses ordinary people. Amen. Tingnan yung katabi niyo. God uses ordinary people. Natatawa ko kasi nung nakaraan, puro pala halos mga engineer na dito. Ordinary people. Diba? Pero may gagawin ng Panginoon. Amen. Walang imposible. Then, joy restored, the jailer went from despair to rejoicing because of new life. The promise is for you and your children, and sabi ng Acts 2:39, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call.
Walang imposible sa Panginoon. Lahat ng tinawag ng Panginoon. So lagi natanda natin, true worship is not limited by place, time, or pain. It's always be a faith filled in suffering. Whatever your situation in life, if you have faith. Di ba? Natatawa ko doon na kanan? Faith like a seed of mustard. Ganun kaliit. When you start to have a faith to worship the Lord, wow, walang imposible. And then spiritually powerful. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nakatingin kung sino ka. God uses ordinary people. Amen. As long as you are willing. I was so blessed sa inyo na nilalagyan ko ng assignment, pero never kayong, hindi ko po kaya yan. I thank God na you have that kind of heart. Dahil alam ko mas makapangyarihan yung Diyos. Amen. Amen. Nakasama po natin palagi. He is the one who testifies. The Holy Spirit testifies us when we have Jesus in our life. Kahit wala po ako doon, basta kasama niyo yung Panginoon, yun po pinaka-the best. Dahil alam kong gagamitin at gagamitin. Kasi most likely, hindi man sa kwan, may mga group na when I was there before, kailangan mo muna mag 10 years or 3 to 5 years, kahit nga sa amin doon sa section na pinanggalingan ko. And true worship leads to evangelistic in witness. Maraming kaluluwa ang maliligtas. And last, transformative in results. God's promise new and every morning. So, like Paul and Silas, they worship in spite of their situation. Maraming mga pagkakataon, maraming bagay na gagawin ng Panginoon. Signs and wonders and miracles will happen. Hindi lang yan. Pati, tatawa ko kasi bakit pati sa aso, yan, nakikita niyo yung aso natin. Nasaan yun? Yan. Tulog na. Akala mo, 3 po sila, siya lang yung nakasurvive. Natin maliit pa siya ngayon, malaki na siya. Kumbaga, the Lord has something to do in our life. Patuloy lang po tayo. Amen? Amen.